Ayan, si Francis Tolentino. Ayaw aminin na balingbing siya. In-interview to ni Karen Davila sa ANC. At unang-unang bungad, yan ang sinabi ni Karen Davila. Tol, ano ba ibig sabihin ng tol? Balingbing ka daw. Basta may sinasabi si Karen Davila na sinabihan talaga to ng balingbing. Hindi talaga nagdalawang isip si Karen Davila na tinawag tong balingbing. At ito si Tolentino, todong ayaw niyang talagang aminin na siya balingbing. Ano ba tawag sa'yo? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, doon kay Pangulong Duterte ka. At ang sabi lang niya dito ay umalis daw siya sa puder ni Pangulong Duterte, ay nagpaalam naman daw siya. At ang nito, nakikita ko sa kanya ay balingbing nga. Bakit siya ngayon tumakbo dito kay Bongbong Marcos? Nanalo na to ng isang beses. Kung hindi lang din kay dating Pangulong Duterte, dito mananalo ha. Nagkataon lang din na pumatong to sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nanalo. Play ko yung video at mapanoorin natin. Ang tawag sa inyo, sa inyong campaign ngayon ay Tol. Tol, pakita mo nga. Tol. Tol, ayun. Si Tol Francis. Ang ibig sabihin ng Tol sa Filipino ay kaibigan. Kapatid. Kapatid. Kaputol. Oo. Utol. Pero ngayon, Ilocano, kabsat. oo, binabatikos kayo sa Tol. Sinasabi ng ilan, hindi naman totoong Tol yan eh. Balimbing yan eh. Iniwan niya ang dating Pangulong Duterte nung kumbaga iba na ang Pangulo. Paano yan naging Tol? Ang tol po is ayun, kapatid nga. So, yung sa akin, wala naman iniwan. Ever since I've been serving all presidents, consistent ako doon kung sino yung binoto ng tao, yun ang pagkaisahan ng mga Pilipino natin, ng mga kababayan natin. At bago naman ako, hindi naman umalis, nag-usap kami, we remain as friends. Okay, bago na tayo sa issue, Consistent no? tayo doon. Ang tanong ko, sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, ito bang issue ng Duterte versus Marcos ang pinakamahirap sa kandidato? Ito bang mahirap sa inyo ngayon? Mahirap in the sense na Pagdating sa botante, pagdating Oo. sa paninindigan, Ako, pagdating sa pananalita. consistent naman ako. Tinanong mo, yun pa rin ang sagot ko. As a lawyer, yung sagot ko. As a Filipino, yung emotions, the same. So, As a friend, the same. ano ang masasabi ninyo pag nagbasa kayo sa social media na yung mga dating sumusuporta sa inyo na Duterte followers, binapatikos kayo? Siguro hindi narinig itong pinag-uusapan natin. Pero anong mensahe nyo sa kanila ngayon? Siguro kilatisin maigi yung kung nagbago ba yung stand o pabago-bago yung stand. Palagay ko hindi. Diba? So kilatisin maigi. Kasi they're free to judge. We have an open democracy here. So, Ayun sabi niya, ayaw niya, is safe. Talagang lahat ng mga tanong ni Karen Davila nito, safe siyang sumagot. Ayaw niyang sumagot na alanganin. At ang matindi nito ay yung sinasabi ni Karen Davila na yung mga botante, di ba daw, itong kay Bongbong Marcos na mga line-up, di ba daw galit. At ang ayaw niyang sagutin, ha? Di niya sinagot yun. Natotoo naman na kasi itong mga tong administrasyon na lined up, napansin nyo ba na wala to ngayong mga activity sa parting Visayas at Mindanao? At ang ibig sabihin ni Karen Davila nun, hindi ka ba takot? Hindi ba kayo sa pangangampanya ninyo? Ano ba tayo? Ano ba tawag dito? Hindi ba kayo maapektuhan sa inyong kampanya? Hindi niya sinagot yun. Apektado. Dahil ito yan siya, hindi nga sila makapunta ng Visayas at Mindanao. Nakikita nyo ba? Ang mga kampanya nila ngayon nasa Luzon, karamihan. Wala silang pinupuntahan na lugar sa Visayas at Mindanao dahil nakita nila na ano ang tudo suporta ang mga Bisaya kay dating Pangulong Duterte. Takot sila na pumunta doon. Kasi pag pumunta to doon, sigurado to, yung mga rally na baka sigawan pa to ng mga Duterte ang kanilang mga rally. Ilang rally na ba na nakikita ko na pag dumaan yung mga kandidato, sisigawan Duterte. So napapahiya sila. Ang nito, ang mga tao kasi ngayon,
galit talaga sa administrasyon. At bantay-bantay tayo nito ha, baka mamaya anuhin tayo nito, dadayain tayo nito mga to. Kasi itong administrasyon ngayon, kulilat talaga kahit saan. Kahit pa sabihin natin Luzon, baluarte daw ni Bongbong Marcos ang Luzon, hindi ko maniwala baluarte ni Bongbong ang Luzon. Bakit ang Luzon? Pure Tagalog ba nandyan lahat? Ng mga Tagalog lahat nandyan? Hindi. Ang daming mga Bisaya dyan na nandyan nakatira sa Luzon. Kaya yung mga yan, mga Bisaya, saan mapupunta mga boto niyan? Kay Pangulong Duterte, mga tauhan ni Pangulong Duterte dito sa PDP Laban. At least, makaramdam na to, itong mga kandidato na to sa administrasyon na ang Visayas talaga at saka Mindanao, hindi talaga pwede silang basta-basta na lang maliitin kasi karamihan may mga tao diyan eh. Na pagkasabihin Mindanao ka Bisaya, mga Bisaya parang minamaliit tayo. Kaminos ba sa Bisaya pa? Kaminusan lang ta mga Bisaya kay kumo Bisaya ta. Pero pag abot sa eleksyon, kita mga Bisaya, ila ta ikampanya. Mo ni mga problema sa mga Tagalog. Kini si Tolentino, Tagalog man ni, taga Cavite man ni. Mo ni mayor sa una sa sa Tagaytay. Tapos sumikat lang to nung time na kinuha to ni dating dating Pangulong Duterte ng MMDA chairman. Doon nagsimula yung karera nito na ma-okay-okay, nakilala siya. At binit-bit siya ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kaya nanalo. Pero nung unang sabak dito sa politika, sa pagkakandidato ng senador, wala to. Bokya to siya. Hindi to nanalo talaga. Ngayon, akala siguro niya, may na siya, malakas siya ngayon. Kay Bongbong na naman siya, Yung dahilan niya nito ay ang West Philippine Sea daw. Ang kanyang gusto niya yung multilateral daw ang gusto niya. Hindi yung China-Pilipinas yung bilateral lang ang gusto niya dyan. Ayaw niya nung ganun. Gusto niya kahit anong bansa, pwede bang mahimasok ang ibang bansa dyan. Isip, Pangulong Duterte dati, ayaw niya ganun eh. Gusto niya China kasi ang China naman talaga kasi ang dyan eh. Ang ating nagiging kaproblema dyan. Sabagay, kanya-kanya namang diskarte ang presidente. Itong presidente natin mahina. Ito si Tolentino, mahina din to. Kaya ngayon, ang kanyang kandidatura nakasalalay, ganon. Ang problema nito, hindi talaga ito siya mananalo. Kaya Tolentino, tol daw to, tol. Tole. Gusto mo? Wala ka, hindi ka mananalo, tol.